this point of time, we want to call on Ate Melody for additional announcements. Thank you very much, Ate Vanessa, and happy anniversary. Tignan niyo po yung mga katabi at batiin po natin ang happy 4th anniversary ng bawat isa. May pahabol akong announcement, meron ng PNB, ang ganda ng nila. Ang ganda pala ng kanilang topic next Saturday at 5 o'clock. No bill, no surprise, understanding the zero balance billing for patients in government hospitals. So magandang attendance nito, no? So yung Zoom ID, ibibigay na lang namin sa bulletin. Okay, in line with our 4th year anniversary celebration, we will be conducting a community outreach program at Concordia Children's Services. Purihin po ang Panginoon. Actually, bakit pa natin ito gagawin? No? Bakit natin ito gagawin? Number one, we will do this because we want to share God's love through pamayanan mga Jesus. Yun ang number one talaga, no? And of course, giving back dahil ito po ay ating 4th year anniversary. And of course, we want to engage or interact with the orphans, community, outreach children, at saka doon sa Concordia staff. Ang kaibahan po ng gagawin natin ngayon ay, sabi nila, para ba kayong magpa-party? Kasi yun ang ginagawa usually ng mga donors. But this time, we will evangelize. Ibig sabihin, we will share the God's love through evangelism dito sa mga taong ito. At the same time, magbibigay din naman tayo ng mga kailangan nila. Okay, ganito po ang nangyari, no? During the need assessment meeting with the head coordinator doon sa Concordia, kinausap namin sila, hindi naman tayo pupunta doon ng basta-basta. Tinukoy na po nila kasi yung mga need nila talaga. So sabi nila, ano po ang need nyo? Una, kailangan talaga nila ng uniform sa mga bata, pambaon nila everyday, and of course, toiletries at mga loot bags daw doon sa mga batang ito. Okay, ano po ang kaibahan? Ito po yung mga frequently asked questions. Ano po yung kaibahan ng mga orphans dito sa community outreach children? Yung mga orphans po, sila po yung mga nakatira sa orphanage na ready for adoption. So sila po yon. While yung community outreach children, sila po yung mga street children na at the end of the day, may uuwian silang mga magulang o mga kamag-anak o mga nanay at tatay. So yun po yung kaibahan nila. Tapos, during the need assessment meeting, yung mga nag-aalaga po kasi sa kanila, syempre, talagang medyo pagod na. Sabi nga nila, hindi raw nagtatagal yung mga staff. Kasi talagang, yung paulit pa bago daw yung mga caretaker, ganyan. So, gagawin natin doon, namili tayo ng mga volunteers from here, pagpe-pray natin sila, i-encourage natin sila na you are doing what the will of God. Kasi diba, it's a very, mission siya, it's something na, calling. Hindi naman lahat tinawag para sa ganun. Okay, ano po? Ito po yung frequently asked question din. Pwede po ba ako sumama? Kasi may nagtanong din sa akin. Okay, ang sagot po ay yes. Pwede po tayo makibahagi dito sa pamagitan. Number one, please pray. Number one, talagang pag-pray po natin ito. Secondly, we can donate. No? We can donate money. Bakit po pera? Kasi tinukoy na po ng Concordia kung ano po yung need nila. Maganda po ay ibigay na lang po natin yung kung ano po yung need nila or kung pambaon, mabigay na lang din po ito in cash. Okay? Gusto ko pong sumama physically. Pwede po. Pwede po sa mga next missions natin. Kasi po, meron pong policy yung Concordia na limited number of visitors in their facilities. So, gustuin ko man kayong 200 na isama doon sa kanila facility. Yung facility po nila ay limited to accommodate us. So, limited lang po ang pwede nilang i-allow. Okay, bakit po July 18, hindi po June? Kasi po, ang July 18, ito po yung binigay nilang schedule, available schedule nila dahil pasukan ng mga bata. No? So, ito na yung pinaka-malapit na schedule na pwede nating puntahan dahil ito ang available sa kanila. Pwede po ba ako magdala ng food? Alam niyo po, napaka-organized ng orphanage. They have food policy. They actually cook. They cook their food for their children. Kasi nga, kung may mga dumarating doon donors at purang papakain ay puro, alam niyo na, puro Jollibee or McDonald's, syempre, unhealthy nga naman sa mga bata yun. So, they cook the healthy or nutritious food para sa mga bata. Okay? So, may mga
tinawagan na rin naman tayo dito na mga volunteers. So, let's pray for it. At ito ay pinagplaplanuhan natin maigi. Alam niyo po, meron ako sa inyong isi-share. Just a quick testimony lang po about mission. Alam niyo po, nung kabataan talaga, working na rin naman ako noon. Mahilig ako talaga mag-mission. Pupunta kami sa kung saan-saan. Hindi lang pamigay. Nag-share kami ng gospel, nagpapamigay, nagpapakain. Tapos dito kasi sa Tondo, alam niyo yung PNR, yung Philippine National Railway, yung so malapit siguro kayo doon. Dati marami siyang informal settlers, yung mga squatters nakatira. Ginagawa namin noon, pinupuntahan namin yung mga youth doon eh. Tapos bina-Bible study namin. So one time, may isang kabataan, nilaman ko lang to, na siya. May isang kabataan, sabi niya sa akin, Ate Melody, naalala mo ba yung first encounter natin? Sabi niya sa akin gano'n. Sige nga, paalala mo, hindi ko na maalala. Sabi niya gano'n. Sabi niya, Ate Mel, dinala ko ni Divine sa'yo. Hindi mo ako bina-Bible study noon. Ang ginawa mo, binigyan mo ako ng pambili ng tsinelas kasi nakayapak siya noon, wala siyang sapatos, wala siyang tsinelas. Pinalayas siya o pinaalis siya ng nanay niya sa bahay at binigyan ko lang siya ng pamasahe papunta sa kuya niya. Talaga, sabi kong gano'n. Ate Mel, kung hindi mo ginawa yon, wala na ako ngayon. Alam mo bakit? Sabi ko, bakit? Kasi that time, suicidal na ako. Gustong-gusto ko na magpakamatay dahil I felt walang pag-asa ang buhay. Sabi niya ganun. Lumaki ako sa pinanganak na ako sa Riles, kaaway ko ang mama ko, tapos nangyari yon. Then, to make the long story short, umatenda siya sa mga Bible studies. Yung kapatid namin na Ate Sherry, si Ate Jane, pinupuntahan sila, i-study sila sa Riles. Ngayon po, very active siya sa isang Christian church, nakapangasawa siyang Christian, may anak na siya, na-relocate na sila, at masasabi nating leader na po siya ngayon. Di ba napakagandang testimony? Nung nalaman ko yon, naluwa ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Napakabuti ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi the little act of kindness we do for other people, we do not know the impact it will give. Hindi natin alam kung anong impact nun eh. Pwede yung maliit na kindness na binigay natin sa isang tao, na pala yun, magtatawid na pala yun ng buhay nila. Number one. Or yung palang ginawa natin para sa kanila, nakapag pala yun, nakapag tugon yun ng pangangailangan nila. And these are true stories in life. Yun po ay gusto kong i-testimony and all glory to God. Maraming salamat po kanina. Nung last Sunday, may mga nagbili na, pupunta ko po kayo, papa-acknowledge ko po sa inyo yung mga pinagkaloob niyo po sa ating sa Concordia Kids. Okay? Pero hindi po magtatapos. Bago ko tawagin ang closing prayer, meron tayong isang celebration pa ngayon. Special celebration? Father's Day. Tumayo po lahat ng tatay in all forms. Tatay ka ng anak mo, tatay ka ng pamangkin mo, tatay ka ng fur babies, nanay na tatay ka, okay? Pwede po ba lapitan natin sila and then let's pray for them. Panalangin po natin. Sige po, huwag kayong mahiya. Lalo na kung tatay niyo sila or tito, lapitan niyo po. Akapin niyo. Sige po, let's pray for them. Ayan. Sige po, huwag po kayong mahiya. Kuya, sige po, lapitan po natin and let's pray for them. Extend po natin yung mga hands natin sa kanila. Pwede na rin po tayong tumayo para ipag-pray natin sila. Alam nyo, napakahirap maging tatay. Head of the family, mahirap yan. Thank you, Lord, for their lives. Sige po, silent prayer, pag-pray po natin sila. Nabigyan pa sila ng kalakasan, katanungan ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga buhay ng aming Ama. Thank you, Lord, sa ginawa niyo silang head of the family. Salamat po sa leadership nila. Salamat po, Panginoon, sa magandang ehemplo sa buhay
namin dahil sa kanila. Maraming salamat po sa mga binigay niyong pagpapala sa kanila. We pray, Lord, we declare new things will come sa kanilang mga buhay. At kasama ang kanilang mga pamilya ay patuloy niyo pong pagpapalain, patuloy niyo po kaming palalakasin, patuloy niyo po kaming gagabayan sa aming mga ginagawa. And Lord, yung mga nagbabalak din, yung gusto rin maging ama, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Nawa po, Panginoon, bigay niyo po, Panginoon, ang mga desires ng kanilang mga puso. Maraming salamat dahil meron kaming good Lord, meron kaming Father in Heaven na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. You are a good Father to us. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus.